Kumusta? Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, subscriber, viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. So ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abot at ibang bansa. Sa inyong lahat isang napakagandang hapon po. Okay, so welcome back po sa ating panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so sa hapong ito mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay pag-usapan po natin ang patungkol sa isang tanong kung paano po daw ang lupa na ating tinataniman, sarili ko ba daw o ano daw ang maibahagi kong karanasan patungkol po sa mga lupa na tinataniman ko at sinasaka ko. Okay, so yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating talking point sa hapong ito patungkol po sa mga lupang sinasaka natin kung paano. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, bago natin umpisahan, ako po ay magpapasalamat po sa aking mga subscriber, sa aking mga viewers, sa aking mga commentator na patuloy nagtanong, kasi yun po ang unang dahilan mga ka-farmers na patuloy tayong nakagawa ng content ng dahil po sa inyong mga katanungan. So ang inyong mga tanong mga ka-farmers, yun po ang nag-guide sa akin para makagawa ng content na pwede kong i-upload sa umaga at saka sa hapon. Kasi alam nyo mga ka-farmers, pag hindi lang ako busy, nag-upload din ako sa umaga kung may magandang signal. Din sa hapon nag-upload din. May mga panahon man sa tanghali nag-upload din. Pero yung mga ina-upload natin mga update lang. Iba ang ating mga video tutorial mga ka-farmers, or iba ang paggawa natin ng content patungkol sa isang tanong. Kasi pag may tanong mga ka-farmers, may guide ako sa paggawa ng content para yung tanong ay mabigyan natin ng kasagutan. Katulad nito mga ka-farmers, may tips na ako. Okay, so yun po mga ka-farmers. So ulitin ko, mega love shout out po sa aking mga audience na mga YouTuber na pinapanood ang ating mga vlog. Napakalaki na po nila, million subscriber na sila, tapos kita ay nasa 15k lang. So salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Okay, so kung wala kayo, hindi ko mararating ang 15,000 subscriber, hindi ko po maabot ang 2 million kapin views. So dahil sa iyong patuloy na pagsuporta, narating ko kung wala kayo. So kayo po mga farmers, ang mga viewers at saka mga subscriber, ang gabay ko at saka ang katibayan ko para magpapatuloy sa aking ginagawa at sa pag-share po ng kaalaman. Hindi naman ako madamot mga ka-farmers na natutunan kong mga paraan at idea. So nagbabahagi ako based to my experience. So kung ano man ang mga karanasan ko or na experience, yun po ang pwede kong i-share at ibahagi po sa inyo. Okay, so ngayon mga ka-farmers, hindi na po natin to patagalin ba. So may sarili po ba akong lupa na sinasaka? So ako lang magtatanong sa sarili ko. Wala. Ang lahat po mga ka-farmers ay renta. So ano ba ang kalakaran? So mga ka-farmers, halimbawa dito nasa Luzon ako. So compare sa amin mga ka-farmers, pag halimbawa ako magre-renta ng mga lupa, isang hektarya 5,000 lang ang babayaran ko sa loob ng isang taon. Halimbawa, may-ari lumapit sa akin, o gusto ka magtanim ng gulay, may lupa ako, ilang hektarya, sabihin niya nasa 12 hectares. Sige, rentahan ko ang 10 hektarya. Bakit 10 mga ka-farmers? Kasi mga ka-farmers, alam niyo, may mga puno pa ng niyog, ang hindi mo yan matataniman. So kung 12 hectares, gawin lang nating 10 hektarya, parang isagad mo na yung 12 hectares niya. So ganyan ako mga ka-farmers. Kung halimbawa ay makakarenta ako 5 hektarya kalahati, so sabihin ko 5 para ang kalahati mga ka-farmers, sabi niya ano na lang. So hindi ko naman matataniman yung mga puno sa so, tapos malilom pa, pwede i-adjust. Sige, ang 5.5 ko gawin lang natin 4.5. Ganyan ang mga may-aring ng mga lupa sa amin mga ka-farmers, kasi ang purpose po nila parang malinis ang kanilang lupa. Yun po mga ka-farmers. Tapos kumikita pa taon kaysa nakatingwangwang tapos ginawa lang pastulan sa mga may-ari ng baka. So lalong naninigas, lalong ang lupa nila. So iba pag masaka mga ka-farmers, kasi pag may maniyog na pa isa-isa, bumunga ng marami, kasi ang nakakinabang sa mga inaabot nating mga organic at saka sa mga synthetic na fertilizer, pati niyog, nakikinabang din. Pasensya na, bulol akong magsalita mga ka-farmers ng Tagalog. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So
Dito naman, ang na-experience ko din may isang hektarya din banda tag 15 per hectares. Sa Taysan yung bago nating nakuha, kasama ko ang kabakas din ano po, 22 per hectares. So ang bigay sa may-ari is 25. Ang gusto namin is 20 lang kasi sa gulay hindi pa kami sigurado. So sabi ng may-ari, wala sa inyo, wala sa akin. Doon tayo sa 22,000, payag kayo. So yun, payag kami mga ka-farmers. So yun po. So renta lahat mga ka-farmers. Kung meron, sabihin nyo ako kung meron ba ako sariling lupa, meron ako, pero sapat lang no na tinatayuan ng bahay at saka para sa ating anak na 3. So parang sakto lang mga ka-farmers. Hindi naman malawakan, at least na kung halimbawa sila na maging ganap na isang pamilya o mag-asawa, so pwede sila doon ng mga bahay lang magtayo. So 3 lang ang anak ko, binilihan tayo ng Panginoon, 3 anak. So yun po mga farmers, sapat lang sa kanila. Okay, so patungkol sa mga lupa na aking sinasaka katulad nito, depende din kasi may mga may-ari ng lupa na ayaw nila parintahan. Kung gusto nila na payag sila para mabibigyan ko kayo ng idea katulad nito ng aking sinasaka, ang may-ari nito hindi niya paparintahan. Okay? Tapos sabi niya, parang may libangan sila, siya lang ang magasto, tapos sa tubo ay hati kami. Pwede din mga ka-farmers. Tapos lahat ng mga ano sa tao ay sinasagot niya, no, mga sahod, lahat mga ka-farmers. Tapos bawas, so isang business lang siya naglabas din ng pera, no, nasa mga yung inumpisahan ko din ay 3.5. So nasa mga kulang-kulang na konti, mga 894,000, kulang ng konti mag 1M. So yun lang, isang business siya naglabas. Then tapos yun na ang pinapaikot ko. So linggo-linggo mga ka-farmers may kita ako, bawasan sa sahod, bawasan sa mga pangailangan ng tao, bigas, kasi ang 500 natin na arawan ay libre na ang tulugan, pagkain, mga ilaw, tubig, libre na lahat mga ka-farmers. So yung 500 na per day, sa kanila nasa nagtatrabaho sa atin, yung mga taong may mga experience na. Okay, so yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, kasi napakahirap no na mag-ano ng tao na walang experience. Tapos ikaw din ay wala din. So ganyan lang ang may share ko sa inyo patungkol sa lupa na aking sinasaka. Tapos kung halimbawa ay renta, magadepende. Kung malapit sa kalsada, di baling mataas mga ka-farmers ang renta, kasi yun po ang ipinaka-importante na malapit sa kalsada. Tapos may tubig. Ang area na ating nakuha ngayon mga ka-farmers, ang harap ay National Road, no? National Road, malapit sa public market. Tapos may tubig. So yun po ang kagandahan. Open area. Ay dati taniman ng tubo, napatigil, mga 10 years na, napalitan ng magtatanim ng mais. Tapos nahinto mga 5 years. Then kami na naman ngayon mga ka-farmers. So ang renta natin 22 per hectares. Okay. So yun lang po no mga ka-farmers, no mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo patungkol po sa mga lupa na aking sinasaka. So sa amin mga ka-farmers, share ko lang sa experience ko. May mga area na pamay-ari ng mga kapitan, pagmay-ari ng mga principal, sinasaka ko. So ang usapan mga ka-farmers, ang iba hindi pinaparintahan. Sabi na sosyo lang tayo kasi ikaw naman ang mag-ano sa tao, magmamanage, at ikaw naman ang palaging nandyan. Ang lupa hindi na lang natin bigyan ng renta, yun na lang ang silbi sa part ko daw. So sa capital share kami. Kung meron siyang 4 na hektarya tapos pataniman niya ng gulay, example, ang 4 na hektarya, kung ang palaya 2 hektarya, talong 2 hektarya, ang ampalaya nasa 220 ang gasto. So 440,000. Ang talong 160, 350. So nasa mga ibutan natin mga ka-farmers no, mga 760, mga 800. So 400 sa may-ari sa lupa, 400 sa akin. Tapos ako na ang bahala. So ang gagawin namin mga ka-farmers, sa share capital namin sa farming, lahat ng mga pangailangan ay binibili namin. So yun po ang pinakamalaga, yun po ang pinaka-importante, na lahat ng mga pangailangan sa farm ay bilhin muna natin bago natin umpisahan ang pagpa-farming, ang pagtatanim. Okay? So halimbawa, nakapag-land prep na kayo, nakapagpunla na. So pwede nyo na ang lahat ng mga pangailangan dyan ay ihanda. Para kung sakaling mga ka-farmers ay nangailangan na i-apply, hindi na basta-basta na
ito ganyan ganyan, kasi mahirap na mga ka-farmers lalo na ngayon. ah may mga pabago-bago ng panahon, may mga yung tinatawag nating kalamidad, no? Na bagyo, tapos na-stress ang tanim. So kung halimbawa wala kang pera pambili para pang anti-stress, o paano natin sila maprotektahan sa stress? So wala mga ka-farmers, no? Wala mga ka-viewers. Mas maganda na bulhin na muna natin ang mga pangailangan sa ating mga tanim, para kung sakaling may mga kalamidad, no? Bagyo o ano pa, or baha, so meron na tayo. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, kung pag-usapan nating nabaha, hindi lang isang beses, dalawang beses o lamang bisas, palagi akong nabaha, no, na mga pananim. Kahit sabihin pa natin na walang ilog umaapaw, kagaya nito, napakataas na lugar, pero yung nagbagyong Kristen mga ka-farmers, natanong ko ang sarili ko kung saan galing ang tubig hanggang tuhod. So sa loob ng isang linggo mga ka-farmers, siguro lubog ang mga pananim ko. Pero bakit pagka wala nang ang bagyo ay nakaka-recover ang ating tanim? Yung time pa mga ka-farmers na ang bagyo ay papasok, nagpapadilig ako ng Nip Ultra para protektado ang mga ugat sa aking mga tanim. Kahit malubog pa sila mga ka-farmers, hindi sila basta-basta malalanta sa sobrang tubig. Okay? Tapos mga ka-farmers, pagkalipas ng 3 araw na sunod-sunod na ang ulan, wala nang tigil, tuloy pa din ang pag-spray ng pang anti-stress na may sticker, hanggang sa lumakas ang hangin, hanggang na lahat na tambos ay naputol. Alam nyo, inaantay ko lang ang mga 2 linggo naka-harvest ako uli. So ganyan. Tapos yung iba nag back to zero. Pag harvest ko mga ka-farmers, nako, daming ani, no? Sobrang daming ani at nakakatuwa. Kasi alam nyo, parang na-surprise ako kasi ang presyo, ano pa lang, yun pa lang ang na-experience sa buong buhay ko, na farm gate ng ampalaya 210. Naku po, pinakamataas sa amin nasubukan ko hanggang 70 lang. Yang ang 70 mga ka-farmers ay nakakarating na sa Cebu, kasi Mindanao sa amin, tapos ang gulay namin ay binabagsak sa Cebu. So 70 pesos, tuwang-tuwa na ako. Alam niyo mga ka-farmers, yung time ako ay nagpa-farming sa amin, okay ako sa tag 20 ang kilo kontrata sa talong, basta bilhin lang, kasi hindi naman mahirap mga ka-farmers, no, ang pagpadami ng mga produkto, basta may tiwala ka lang sa Panginoon na lahat na mga pinagpaguran mo at pinaghirapan mo ay i-bless niya. So yun po ang sikreto ko, no? Siya po ang unang sandata ko, na sa araw-araw bigyan niya ako ng lakas at saka yung karunungan para ma-guide ang mga tao na bawal magalit. Okay? Parang ito rin ko silang mga kapatid, turuan sila parang matuto, kasi mga farmers, alam niyo ang pagpa-farming hindi malit na bagay. Kung walang farmer, sa totoo lang, may vlog ako na walang teacher, walang guro, walang engineer, wala ka kung wala kaming mga farmer. Bakit? Kasi ang nasa inyong may sa agahan, tanglian at saka hapunan ay galing namin. So kung walang mga farmers, wala tayong makakain, no, di ba? So hindi pwede sabihin na maliiton niyo kami. Kaso lang, ang mga farmers dito sa ating bansa ay napabayaan. Kung araw ng anihan, ay nagpaparating ng mga imported rice, nagpaparating ng mga imported na mga sibuyas. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi naman pag sinisira natin ang nasa nakaupo, malaking pera mga ka-farmers. Tapos sa mga local farmer, wala silang matanggap. So yun po mga ka-farmers, no, ang nagpapahirap sa mga farmers sa atin dito sa ating bansa. Okay? So alam niyo mga ka-farmers, sa time na ako'y nasa Mindanao, hindi ko na experience ang mga tulong galing sa gobyerno. Kahit isang buto mga ka-farmers, wala akong natanggap. Pero yung ako'y lumipat dito, parang na-bless ako ni Lord, kasi marami kaming natanggap, no. So meron tayong solar natin na nagkahalagang 750,000, solar farm na 8 panel board ay ipinagkaloob po. So paano ko po kami nakakatanggap? So alam yung mga ka-farmers, ito po ang sekreto ko. Pagdating ko din maraming tauhan, marami ang kapatid sa may-ari ng lupa, nagtatanim ng kalamansi, nagtatanim ng mga saging, mga rambutan, ay ginagawa naming parang samahan.
kasama ang mga tao namin sa farm. So 12 ang tao sa farm, magkakapatid ng mga kamag-anak, tapos mga kaibigan, mga kakilala. So nag-meeting kami. So nakaabot kami ng 17 pinapa-registered. So yung time na na-registered na mga ka-farmers, nabigyan kami ng mga seeds, tapos mga pakuting-kunting fertilizer. So ang pinapa-registered, ang mga maging members, yung mga tao na sa farm, hanggang sa dumating na binibisita ang mga buto na tinanim nila, tapos nakaka-harvest, minomonitor nila, hanggang dumating mga ka-farmers na nanghingi kami ng fertilizer, binigyan, nanghingi ng mga buto. Hayan mga ka-farmers, yung time na meeting kami, na lagay sa isipan ko na manghingi tayo. So ang unang hingi natin yung para patubig. So nabigyan kami ng water pump. Ay yung time na mga ka-farmers, kasi nakilala na tayo doon, may yung sa bagong Pilipinas, bagong mukha, ay nakabenepisyo tayo. Yun po ang naibigay sa atin, yung solar power pump. Tapos hindi lang dyan mga ka-farmers, mga seeds na ating tanim, halos lahat ay bigay na po galing sa kanila, no? So parang ako compare din sa amin, kasi din sa bandang Luzon, lalo na sa bandang Batangas, no? Kunti lang ang farmers. So maalagaan ka, no, sa mga nakaupo sa gobyerno, compare sa amin na kaliwat kanan kaming lahat ay farmers. So kung hindi ka malapit sa ayan, hindi ka makakatanggap. Pero pag malapit ka, nako, kahit nasa 50 hectares pa ang taniman ng sakahan ng palay mo, ang matanggap mo siguro nasa mga tag 150 kasakong fertilizer. So sa amin mga ka-farmers, parang amper, kaming mga walang lupa, umaasa lang sa renta, ay hindi nakakatanggap ng tulong galing sa gobyerno. Yun po ang tituo, yun po ang mai-share ko sa aking nakita. Halimbawa, ang sa amin, sila pang mayaman, marami pang sasakyan, tapos may mga gilingan, malaking dryer, malaki pang sakahan ng palay, sila pang nakakatanggap ng libreng binhi, libreng fertilizer. So lalo silang yumaman. Pero ang mga kagaya ko na umaasa lang sa mga lupa na pagmay-ari ng mga mayayaman na nirentahan, kahit isang buto wala. Pero mga ka-farmers, malaking ambag suko sa kanila yung ako'y nandoon, kasi marami tayong mga sinasalihang mga pakuntis, no? So dala ko mga ka-farmers ang aming probinsya, pero kahit dala ko, no, ang garbo, pero wala pa din mga ka-farmers, no, napabayaan. Kaya nga ako'y nang ibang lugar, kaya ako'y nandito ngayon sa Luzon. Okay, so yun lang mga ka-farmers ang may share ko po sa inyo, at may sagot ko po patungkol sa mga lupa na aking sinasaka. So ganyan po ang mga policy, hindi magkapareho. So sana po may na-share ako patungkol sa mga lupa na aking tinataniman, na ang iba ino-open sa may-ari na sige, ako maggasto, ikaw magtrabaho, din anong gagawin. So bawas gasto, hati sa tubo, pwede na yon. Okay, yun lang po mga farmers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, happy watching, at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli, ako na po yung magpapaalam. God bless at all. Bye bye and thank you.